Sa nakaraang video, nakita natin si Leon Xiao na papasok sa Alchemy Tower, dahil nais niyang magpatulong kay Yang Di, na buksan lahat ng kanyang meridians. Sa kasalukuyan, lahat ng kanyang meridians ay sarado pa, at kung mabubuksan niya ito lahat, ay mabilis niyang mababawi ang dati niyang tinataglay na lakas. Sa pagpasok niya sa Alchemy Tower, ay sinalubong siya ng babaeng receptionist. Walang atubiling binangit niya, na kailangan niyang makita si Yang Di. Nagulat naman ang babaeng receptionist sa kadahilanang mabigat ang pangalang dala ni Master Yang Di, ngunit parang baliwala lamang ito para kay Leon Xiao. Tinanong ng babaeng receptionist kung si Master Yang Di ba talaga, na dating guild master ang tinutukoy niya. Dahil sa kasamaang palad si Master Yang Di, ay matagal nang wala sa Alchemy Guild, at 20 taon na ang nakararaan. Nagulat si Leon Xiao, dahil inaasahan pa naman niyang magpa-refine ng ilang elixir kay Master Yang Di, para mapabilis ang pagbalik ng kanyang lakas. Sa ngayon, wala na siyang magawa kundi siya na lamang ang gumawa ng mga bagay na iyon. Alam ng buong mundo, na kilala siya bilang prodigy pagdating sa alchemy at martial arts. Bukod sa pagiging 9th class legendary alchemist, ay isa rin siya sa 7 elders ng pinakamalaking alchemist guild sa buong martial world. Ang kanyang mga achievement ay higit pa sa pinakamataas na level ng martial arts, na tinatawag na military breaker. Kahit ang kanyang mga disciple ay kilalang mga halimaw sa buong mundo ng martial world. Ngunit sa kasalukuyan ay sobrang hina niya, at malapit na siyang lumagpas sa magandang panahon para magsimulang mag-practice ng martial arts. Wala na siyang sinayang na oras, at napagdesisyonan na niya na siya na lamang ang gagawa ng lahat ng kanyang kailangan para makapagsimula na sa journey niya sa martial arts. Inutusan niya ang babaeng receptionist na kunin lahat ng ingredients na kanyang ililista sa papel, nang biglang may dumating na first-class alchemist, at pinatawag ang ababeng receptionist. Sumagot ang babae na pupunta na siya roon, pagkatapos nitong makuha ang listahan kay Leon Xiao. Bigla namang kinuha ng first-class alchemist na si Jierong ang recipe ni Leon Xiao at tinignan ito. Ngunit itinapon niya lamang ito, na parang basura at inutusan ang babae na bilisang umalis. Pinaalis niya si Leon Xiao, at sinabihang hindi ito lugar para sa mga bata. Walang masabi si Leon Xiao sa ginawa ng first-class alchemist, sa kadahilanang halos lahat ng recipe na kanyang isinulat, ay itinuturing na kayamanan ng buong mundo sa martial world, noong siya ay emperor pa, pero itong idiot na alchemist, ay tinapon lamang ang recipe, na parang walang halaga. Hindi ito pinalampas ni Leon Xiao, at tinuruan niya ito ng leksyon. Napansin ni Leon Xiao, na may problema kay Jierong. Tinanong niya ito, kung kakapromote pa lamang sa pagiging first-class alchemist. Siya ni Jierong, na halos lahat ng tao sa lugar na ito ay alam ang bagay na iyon, dahil katatapos niya lang mapromote noong nakaraang 5 araw. Sinabi ni Leon Xiao, na dahil sa ginawa niyang paraan, para mapataas ang chances niya na makapasa, at mapromote siya, ng malubhang sakit mula rito. Nagulat si Jierong dahil alam ni Leon Xiao kung ano ang ginawa niya. Pero hindi niya ito pinaniwalaan. Dagdag pa ni Leon Xiao, na ang unang senyales nito ay pamumuti ng mga daliri, at pagsisimula nitong magbalat. Ang kanya namang acupuncture points, ay nagsisimula ng maging hindi komportable sa tuwing sumasapit ang gabi. Mariin pa niyang sinabi na para mabuhay, ay kailangan niya ng putulin ang kanyang kanang at wasakin ang kanyang dantian. Nabigla si Jierong dahil isa ito, sa pinakamapait na sasapitan ng isang alchemist, sapagkat ang kamay, at dantian ay importante para sa isang alchemist, at kung mawawala ito ay para naring walang saysay, ang kanyang buhay bilang alchemist. Akala ni Jierong ay tinatakot lamang siya ni Leon Xiao, ngunit nang papaalis sa ni Leon Xiao na alam niya ang lunas, ay napatalon si Jierong sa harap nito, at hininto siya para hingin ang lunas. Biglang naglabas ng malakas na titig si Leon Xiao, na nagpa-atras kay Jierong. Sa takot nito ay nagmakaawa ito, at nagpakumbaba sa harap ng maraming tao para mapatawad siya, at ibigay na ni Leon Xiao ang lunas. Hiningi ni Leon Xiao ang kanyang sinulat na recipe na tinapon ni Jierong, at agad namang kinuha ito ni Jierong. Pagkaabot ni Jierong, ay siningahan naman ito ni Leon Xiao, sabay binagay kay Jierong, at sinabing kailangan ko ng 10 piraso, ng bawat ingredient na ito.
At dalhin mo ito sa Jewel Academy, pagkatapos mong makuha ang lahat. Bago si Leon Xiao umalis ay naglabas siya ng enkakatakot at malakas na aura Halmahugis Lion, para ipamuko niya kay Jierong kung saan lang siya nararapat. Bago pa makalabas ng pinto si Leon Xiao, ay binalaan niya si Jierong na 3 araw na lamang, ang itatagal ng kanyang kamay, at kung susobra siya rito ay kalimutan na niya raw ang pagiging alchemist. Bigla si Jierong sa sinabi ni Leon Xiao, sapagkat wala siyang kumpiyansa sa kanyang sarili, na mahanap lahat ng ingredients sa kadahilanang, halos bago pa sa kanyang paningin ang mga ingredients na nakalista sa papel. Tinanong pa niya si Leon Xiao na kung nagsasabi ba raw ito ng totoo. Sinagot siya ni Leon Xiao na hindi na niya kailangan pang magpaliwanag, dahil alam niyang mauunawaan naman ito ni Jierong, at binigyan niya ito ng pansamantalang lunas sa kanyang sakit, para mapanitili pa niya ang kanyang kamay, ng ilan pang mga araw hanggang sa makumplito niya ang mga ingredients. Matapos umalis si Leon Xiao, ay punong-puno ng galit si Jierong, at nag-iisip na agad ito ng paraan para makaganti. Sa kabilang banda, ang babaeng receptionist ay nagtungo sa isang second-class refiner, at sinabi na may isang bata ang naghahanap ng Soul Crane Root at White Phoenix Dragon Lotus. Nabigla ito sa kadahilanang ang dalawang sangkap na ito ay ginagamit sa pagpapataas ng level ng isang warrior. Tinanong pa ulit nito kung ano pa ang mga kasama sa listahan, at mas lalo itong nagulat, dahil ang ilan sa mga ito ay hindi niya rin alam, pero malakas ang kutob niya na dito, na ito'y hindi ordinaryong recipe, at totoong lehitimo. Ang ilan sa nabanggit ay recipe na lubos na makakatulong sa pagpapataas ng antas ng isang warrior. Agad na nagbili ng second-class alchemist na kapag si Leon Xiao ay bumalik ay agad na ipagbigay alam sa kanya. Si Leon Xiao ay naglalakad-lakad sa market at naghahanap ng paraan para mahanap ang ibang ingredients, dahil batid niya sa kanyang sirini na labo itong mahirap para kay hanapin lahat. At sa paglalakad niya ay naalala niya ang kanyang space ring at tinignan ang nilalaman nito. Sa lahat ng laman nito ay isa lamang ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ayon ay isang ordinary ngunit mabigat na espada. Sa kanyang pagsusuri sa espada, ay naalala niya ang kanyang dating sandata, na kung tawagin ay Star Sword. Bumalik na si Leon Xiao sa kanilang paaralan, at sa di niya inaasahan, ay bigla siyang inatake ng kanyang kaklase, na agad naman siyang nakailag, nang biglang sumulpot ang dalawa niyang kaibigan para siya'y ipagtanggol. Nagpangbuno ang dalawang panig, na nagresulta sa pagkabali ng buto, ng isa sa kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng diskusyon at alitan, ay biglang sumulpot ang isang babaeng kaklase. Na siya palang prinsesa ng kanilang bansa. Siya si Princess Qin Roxo. Ipinagtanggol niya si Leon Xiao at binalaan ang kung sino man ang gustong manakit kay Leon Xiao, na agad namang pag-atras ng mga kalabang kaklase. Ngunit hindi sila pinayagang umalis ni Leon Xiao, sa kadahilanang gusto niyang ipaghiganti ang kaibigan niyang nabalian ng buto. Nagulat ang lahat sa inasta ni Leon Xiao. Agad namang umatake ang kalaban at sa hindi inasahang pangyayari ay natalo ito, nang walang kahirap-hirap at sa pinakapangit na paraan. Nagulat ang lahat sa nangyari, at napasigaw na lamang sa sakit ang kalabang kaklase. Hindi makapaniwala ang mga nakakita, at inisip na sinwert lang si Leon Xiao. Nagalit ang isa pa niyang kalaban, at inilabas agad ang buo nitong lakas para atakihin si Leon Xiao, at makapaghiganti. Sa dami nitong ibinato na atake, ay ni isa ay wala itong napatama, at gaya ng nauna, natalo rin ito. Hindi pa nakantento si Leon Xiao, at nilapitan sabay sinipan niya pa ulit ito. Kahit ang mga nanunood na lalaki, ay ramdam kung gaano kasakit, ang ataking ginawa ni Leon Xiao. Ang mga kaibigan ni Leon Xiao, ay puno ng tanong kung sa paanong paraan nagawa ni Leon Xiao, na talunin ang mga kalaban, gayong hindi naman ito naglabas ng chakra. Nag-alala naman si Princess Rusu, para sa kanya sa kadahilanang, matagal nang may alitan ang pamilya ni Leon Xiao, sa pamilya ng kalaban at baka maging rason ito, para siya ay puntiryahin. Wala naman pakialam si Leon Xiao, dahil handa siyang harapin lahat ng gulo na kakaharapin niya. Nag-usap-usap ang tatlo niyang kaibigan sa maaring pwedeng maging mangyari, at ang pinakapinuproblema nila ay ang leader ng grupong kinabibilangan ng kalaban na si Lan Fei. Ito ay kilala bilang isa sa mga pambato ng paaralan,
at isa rin sa malapit ng makatungtong sa level ng champion. Si Lan Fei ay lamang ng 2 malaking porsyento, kay Li Yunxiao sapagkat si Li Yunxiao ay hindi pa nakakapagbukas ng kanyang chakra, kaya hindi pa siya matatawag na warrior. Si Li Yunxiao ay hindi na nagsayang ng oras, at sinimula na ang pag-e-ensayo gamit ang Heavenly Tyrant Body Training Technique, na siyang pinakamalakas na body technique sa kasalukuyan, na gamit ng number 1 emperor sa buong mundo. Bangan sa susunod na kwento, bibigyan natin ng kunting detalye, ang nakaraang buhay ni Li Yunxiao bilang si Emperor Gu Feiyang. Kaya mag-subscribe at follow na, para masubaybayan mo itong kwento.